Kinakabahan ako na nilibot ang tingin. Baka sabihin ng iba na masama akong ama kahit hindi ko naman anak ito. Pero gusto kita maging daddy ko. Mas cool ka kaysa kay mommy. At saka matagal na kitang hinahanap, dad. Pamimilit niya. Kumawalang tawa na matagal ko nang hindi ginagawa. Ako? Cool? Ngayon lang na tayo nagkita. Kinamot ko ang ulo. Ninervyos na ako sa batang ito. He really don't understand the implications of what he was asking. You need to go back to your mom. She's probably worried sick about you. Ayoko. Ang boring ni mommy. Palagi niya akong sinisigawan sa pagiging maingay ko. Gusto ko na may daddy ako, at least may magtatanggol sa akin. Well, ganya. Tila nahati ang puso ko. Why would you trust a stranger like me? You can't just run away from your mother. Hindi to tama kaya bumalik ka na sa kanya. Wala akong pakialam. Gusto kita, daddy. Fine. But I cannot take you because that would make me a kidnapper. You wouldn't like that. I don't want to be the bad guy here. Kumurap siya sa akin, bumakat ang kalituhan sa kanyang muka. Wala pa rin akong pakialam. You're my daddy. You should take me. Sumabog na ang bata. Hindi ko naalalang pangalan niya. Malakas siyang umiiyak habang kinukusot ang mga mata. Tumayo ako. Hindi ko alam kung paano siya patatahanin. I'm sorry, pero hindi mo ko daddy. Kailangan mong bumalik sa mommy mo. I know she loves you. Sad ko na parang lulubog ako sa kinatatayuan ko. I promise to you that you can see me again someday, okay? Pero kailangan mong umalis ngayon. But I want you to be my daddy, sigaw niya habang patuloy ang pagdaloy ng mga luha. Naubusan talaga ako ng pasensya hanggang sa may lalaking lumapit sa amin at humihingal na tinawag ang bata. Anessa, POV. Humihingal ako na dumating sa room ni Lolo. Dumiretso kagad ako sa kama niya. Ginagap ko ang kamay niya at pinaulakan ng maraming halik. Nanginginig ang puso ko sa takot. Hindi pa ako handa para mawala siya. Si Lolo ang nagpalaki sa akin at nagturo ng magandang asal. Marami akong pagkukulang sa kanya. 7 taon ako sa Belgium at minsan lang nagparamdam sa kanya. Kumustang lagay ni Lolo? Kapag kuha ni tanong ko sa personal nurse niya. He had a seizure earlier but we stabilized him. Kalmadong tugon niya. Nakasalubong ang kilay kong tumango. My heart is heavy as I look at my Lolo Fernando. Mahimbing siyang natutulog sa hospital bed. Ang delicate niyang tingnan. What exactly happened? Tanong ko ulit habang pinoprosesong utak. Nagka-convulsion siya dahil low sugar siya. Biglaan yun pero nagawa kagad naming pabalikin sa normal ang level. Kailangan nating maging bigpit pa sa kanyang diet simula ngayon. Paliwanag niya. Kinagat ko ang labi. Masakit sa puso kapag pabigla-biglang pesting sakit na to. Sa kanya ko naman ang pagiging low sugar ko. Sinulipan ko siya ulit. Hindi ko talaga kayang makita sa Lolo na nahihirapan. Magsasalita sana ko ulit nang bumukas ang pinto. Binalingan ko at niluwanin ito si Nova. Malaki mga mata tumihingal sa panik. Anessa, nawawala si Raven. Habol hininga niyang anunsyo. What? Tumayo ako. Lumubha ang takot ko sa loob ng dibdib ko. Anong ibig mo sabihing nawawala siya? Kani-kanina lang magkasama kaming pumunta ng kantin para bilan siya ng orange juice pero matapos kong murder, wala na siya sa tabi ko. Nagmamadali niyang paliwanag. Hindi kagad nanood sa usap ko pero alam kong nawawala na naman ang anak ko. Diyos ko, ano na naman bang kalokohan ang ginawa ng anak ko? Wika ko na ngayon natataranta na. Tumakbo kami palabas na may humarang sa amin. Nalit ang mga mata ko nang makita si Raven na hawak-hawak sa kamay ni Riley. Hindi may pintang mukha at nakasubaslo ang bibig. Relief wash over me instantly. Raven! Umupo ako para yakapin siya ng mahigpit. Saan ka na naman ba nagpunta, anak? Tinakot mo kami ng gusto, alam mo ba yon? Ani ko pero hindi umani ng ngiti niya. Tinulak niya ako palayo. Umuusok ang ilong niya habang tinititigan ako. Tumayo ako. Hinawi pa atras ang buhok na humarang sa mukha ko. I want daddy! I want to go with him! Matigas niyang pahayag saka kumibit balikat. My breath hitched at sinulyapan ko ang kaibigang si Riley na tinasang mga kamay para sa niyasan siya na huwag mo kong tanungin. Pinilit kong umiti sa anak ko kahit nagigil na akong tirisin siya. Hindi ba pinag-usapan na natin to? You can't just wander off like that. It's dangerous. Pero gusto ko siyang makita, mommy. And I saw him today. Aniya na pinapadyak ang paa. My mind was racing. Paano niya nakita si Jyrone? Gaano siya kasigurado kung talagang ama niya yun?
hindi pa nga niya nakita sa personal. Pawang pictures lang ng magazine ang basahan niya. Nakita ko isang araw nilagay niya sa ilalim ng unan niya ang magazine. Ginagawang lahat para makita at makilala siya ng ama niya. Dinapuan ako ng pagkabalisa. Hindi ko matiis ang di magpanik. Gayunpaman sa katapusan ay gagawa ito ng paraan. Raven anak, sabi ko sabay luhod para tingnan siya sa mga mata. Umuwi na tayo. Ngayon na. Hinila kong kamay niya pero nagmatigas siya. No, nandito pa si Dad, Mommy. You should meet him. Wika niya, tumiimbagang akong kinaladkat siyang palabas. Tumango lang ako kay Riley para magpasalamat. Sigaw ng sigaw si Raven habang hinihila ko siya kaya nabulabog ang mga taong dinadaanan namin. Puno ng pag-asa at bagong simula matapos ang kaguluhan kahapon, kampante akong papasok sa trabaho. Ang totoo, kinakabahan ako kasi nangako ko kay boss na ayusin ang gusot ng issue. Sa halip wala akong nagawa. Wala akong idea paano lulutasin ang problema. Aasa ako kay Lord na sana tutulungan niya ako na malampasan ito. Ako nang naagrabyado pero si Jairon panggalit sa akin. Hindi niya alam na sinara niya ang buhay ko. Pinahiya niya ako kahapon kaya heto, pakakapalin ko ang mukha ko para sa future namin ng anak ko. Suot ang dalsyos at minimalist na beige blazer at pants. Buong pag-ingat ako nang pumasok. Kailangan nila ng marketing manager. Hindi ako pwedeng umabsent. Dumantalang malamig na simoy ng hangin sa umagang ito habang naglalakad ako papasok ng gusali. Pilit ako humiti nang nilapitan kong security desk para mag-check-in. Pangatlong araw, sana may magandang mangyari sa araw na to. Good morning po, bati niya sa akin na abot kay ng ngiti. I clutch my bag a little tighter. Morning to, kamusta po? Bati ko rin. Okay naman po sa awa ng Diyos. Heto humihinga pa. Anang niya sa katumipa sa computer. Pinaganya ang loob ko sa munting gesture. Sapat na para harapin kong lahat ng pagsubok na daratinging araw. Ayos na po miss. Binalik na sa akin ang papel na inabot ko kanina. Salamat po, sabi ko sabay pakawala ng malit na tawa. Nag-a-adjust pa rin sa malaking gusaling ito. Hi! Habang abala ko sa pakipagkwentuhan sa kanya, biglang bumagong energy ng lobby. Inagaw ng click ng mga takong sa marble floor ang attention ko at automatic kong lumingon sa pinangyarihan ng ingay. A woman dressed in an impeccably tailored navy suit strode into her room as if she owned the very air we were breathing. Nalaki ang mga mata ko sa malarina niyang dating. Ang angas kong rumampa. Dati ba siyang beauty queen? Hindi ko makitang kabuuan ng itsura dahil sa suot na sunglasses pero alam ko na maganda siya. She walked with the grace and authority of someone who knew exactly who she was. Nakataas noo siya, nakabarn ang buhok at naglalakad siya na hindi tumitingin sa iba. Walang pake kung nakabaling ang lahat sa kanya. Wow, sino ba yun? May na bang nagtatrabaho dito? Honest ko, nalalaki pa rin ang mga mata mula sa nakakalulang aura niya. Sumandal sa desk si Mamang Guard. Binaba ang boses sa tila may sasabihin na top secret. Siya si Aurelia Parker, ang nanay ni Sir Jairon. Pumupunta yan dito tuwing Webes pero palaging nasa abroad. Dati siyang marketing director. Mahabang paliwanag niya, may jaw drop a little. Wow naman, mukhang beauty queen ang nanay ni Jairon. Na-excite kong saad saka napataas ako ng isang pitch. Sinaway ako ni Mamang Guard kaya tinikom kong bibig ko. Hindi pa pala nakapasok ng elevator si Madam. Tumango-tango siya pero mag-ingat ka sa kanya. She's not just a CEO's mother, she's a force around here. Darating kung kailan ang gusto. Tuwing nandito yan, nagrarambulan ng lahat. Ipagdasal natin na walang problema ngayon. Sumikit ang mga mata ko. Gusto lang marites si Manong pero may punto siya. Binili kong tingin kay Aurelia, ang amo ng muka. Nalulula ako sa kanya. Kaso hindi ako pwedeng makampante. Hindi ko pa siya kilala at hindi ko alam ang totoong ugali niya. Pumasok si Aurelia na walang lingon kasabay ang mga lalaking naka-black suit. Iba talagang mga mayayaman. Maraming bodyguards. Nang mawala siya sa paningin ko, ginawaran ko ng maliit na ngiti si guard at nagpaalam sa kanya. Lutang ako naglakad patungong elevator. May masama akong naamoy sa babaeng yun na tila pinagsisigawan ng isip ko na mag-ingat sa kanya. Pinindot ko ang elevator button. Ayos na sana pero nanay yung balahibo ko nang may nakapagsabayan sa akin. Laglagang pangako na ibinaling ang sarili sa kung sinong Herodes ang nangas na hawakan ng kamay ko. Bumilog ang mga mata ko nang tumuhay sa akin ng matipunong lalaki pero ang bata ng muka, nakasuot siya ng mamahaling tailored suit.
Makinis, matangos ang ilong, mahabang pilik mata, makapalang kilay na nagbabagay sa hugis ng kanyang nakahawing papatras sa kanyang buhok na mistulang puno ng gel. Nakaangat isang kilay niya habang pinasadahan ako ng tingin. Nagdududa akong tinasa ng isang kilay, mukha siyang high school student. Teka, anong ginagawa niya dito? Maybe he was sneaking in, pretending to be older. Lang niya si Herodes para may pagnanasa sa akin. Nailang ako tiniwas ang tingin sa kanya. Akma siyang magsasalita ng tumunog at bumukas ang elevator. Naghintayan na muna kami ng ilang sandali kung sinong papasok. Ang gunggong gusto yata magpa-gentleman. Sinunod ko ang gusto niya, pumasok ako bago pa magsara ang pinto. Sumunod siyang pumasok sa akin kasama ang tatlong nakasuot ng black suit na kagaya niya. Nagkunwari akong tinignan ang salamin sa itaas. Nakalimutan kong huminga nang tumabi siya sa akin. Ramdam kong nakatulis ng tingin. Nilipat kong tingin sa number ng elevator button na isa-isang nagsisipag-ilawan habang papunta kami sa 10th floor. Hinuli niyang tingin ko tipid na ngumiti. What is that look for? You don't think I belong here? Tanong niya na may amusement sa mukha. Nairita ako sa kanya. Kung makapagsalita, ang tingin niya na mas mataas siya sa akin. Hindi ba dapat nasa school ka o isa ka ba sa mga nag-skip class para mang-prank? Hindi ko maalala kung kailan ang huling araw na sumibat ako ng klase. Natatawa niyang tugon. By the way, what is your name? Ha? Nag-hesitate na muna siya. Natakot siya sa sunod na mangyari. Wala siyang tiwala sa batang ito. Anessa Lacosta. Ah, are you the one, new marketing manager? Tumango ako. Naumid ng galit sa pasadahan para ng tingin. Lakas ng dating niya. Sinasapawan niya si Jairon sa pagiging number 1 na kagapuhan. Nice meeting you. Beau Parker, at your service. Pakilala niya. Nalaki ang mga mata ko. Teka, seryoso ka? Sinasabi niya kasi na siya si Beau Parker, Vice President ng kumpanya. Sa mukha niyang parang binata, paano niya nagawang magmayabang? Don't let my youthful looks fool you. I promise I'm more than just a pretty face. Dugtong niya. Wow, pahingi naman ng balat mo. Tanas ko sa malalim na tono. Bumagalpak siya ng tawa. Nakakabingi dahil nasa makisip silang silid. Hindi na ako kumibo. Hinayaan siyang tumawa hanggang sa marating namin ang destinasyon. The elevator ding and the door slid open, revealing the bustling office filled with employees. Lumabas siya at sinulipan niya ako mula sa balikat na may nakakalokong tawa. You'll see me around, Miss Lacosta. I have a feeling our paths will cross again. Huling habilin niya bago sumara ang pinto. Tinirik kong mga mata. Hindi makapaniwala na nakasabay si VP. Muntik ko nang makalimutan dito rin ako na side. Marahan akong lumabas at nasurpresa kay Beau. Sinanyasan niya ako na lumabas. Nakangisi siya. Sinunod ko kung sinong tinitingnan niya. Kinilabutan ako na matantong si Jairon ang unang tinignan nito. Masama naman ang tingin sa amin. Parang gusto kong matunaw ngayon. Nagkaila ako na hindi ko siya nakita. Dire-diretso ako sa destinasyon ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.